Hello mga kalingap, pinuntahan ni Kuya Edo si Veancy sa kanilang bahay. Walang pasok kaya binisita niya ito, inanyaya si Kuya Edo na kumain muna. Tiningnan ni Kuya Edo ang bunsong kapatid ni Veancy. Sinubukan niyang pakargahin si Veancy sa kanyang kapatid para makita niya kung marunong na itong mag-alaga ng bata. Sanay na si Veancy na magkarga ng bata at sabi ng binata na nag-practice na itong mag-alaga ng bata. Pinapahinga niya ang nanay ng dalaga sa pagtatrabaho at siya na lang ang mag-aalaga sa kanila lalo na si Veancy. Si Veancy ang kasama ng mama niya sa ospital nang nanganak ito. Nagpaalam si Kuya Edo na minsan daw may pupuntahan sila, may lalakarin at event na sasamahan niya ito. Pasado na raw si Kuya Edo sa mama ng ating dalaga, kumain ng kaunti ang binata dahil busog pa ito. Kinukumusta ni Kuya Edo ang dalaga, kahit mainit pupuntahan niya ang dalaga para lang makita ito. Naghanap ng matatambayang lugar na malamig na pwede mag-picnic. Dinala nila ang mga pagkain, ayaw niyang masayang ang kanyang oras kung kasama ang dalaga. Naglalakad sila papunta sa tabing ilog, nakita na pala ni Veancy sa vlog ni Kuya Rab sa binata na may kasama daw itong ibang babae noon. Naitanong ni Veancy bakit ito ang lugar na pinuntahan nila. Baka lang may naalala si Kuya Edo sa lugar, hindi inamin ni Kuya Edo na nakapunta na siya sa lugar na yun. Parang hindi gusto ni Veancy ang lugar o baka nagseselos lang ang dalaga sa nakita sa video. Kung may nakita siya noon papalitan nila ng bagong alaala na mas masaya at maganda at daming kilig na sila ng dalawa. Si Veancy lang daw ang naalala ni Kuya Edo sa umaga, tanghali at sa gabi. Para lang napipilitan lang ang dalaga sa pagpunta sa lugar. Hindi na naalala ang kanyang nakaraan at nabura na raw sa isip niya. Inilabas ni Kuya Edo ang pagkain, nakatalikod sa pag-upo si Veancy kay Kuya Edo. Nagreklamo ang binata na bakit nakatalikod ito sa kanya. Naiinitan silang dalawa dahil nataman ng init ang pwesto nila. Kinukumusta ni Veancy ang pagpunta ni Kuya Edo sa lugar sa kanyang nakaraan. Nakalimutan ng binata ang pangyayari sa nasabing lugar. Kinulit talaga ng dalaga na sabihin ang date niya sa lugar na yun noong una na iba ang kasama. Nakabawas sa pagod ang makita ni Kuya Edo si Veancy. Makita lang siya nito ay okay na ang lahat, na itanong ni Veancy kung alin ang masaya noon o ngayon nakasama sila. Ayaw talaga sagutin ni Kuya Edo ang tanong tungkol sa kanyang nakaraan. Sinabi ni Kuya Edo na mahal niya ang dalaga, hindi daw maniwala ang dalaga dahil content lang naman ang lahat. Tatalon sa ilog si Kuya Edo pero ayaw pipigilan ni Veancy. Bahala na daw si Kuya Edo kung tatalon ito, nagtanggal ng damit ang binata at inihagis ni Veancy ang damit. Natawa ang dalaga at hindi ito makatingin sa binata. Tumalon ito sa ilog para patunayan na totoo ang pagsusuyo nito sa dalaga. Tatalon muli si Kuya Edo at pinigilan ni Veancy na huwag na itong tumalon na niwala na siya nito. Pero hindi mapigilan ng binata tumalon itong muli sa tubig. Umahan na si Kuya Edo at ibinigay ni Veancy ang damit ng binata. Ginawa ito ng binata para maniwala ang dalaga, tumango lang ang dalaga na naniwala na ito sa kanya. Masaya si Kuya Edo sapagkat naniwala na sa wakas si Veancy. Lahat ng kanyang sinabi at ginawa ay totoo para sa dalaga, nabubura na daw ang lumang memories niya sa lugar at napalitan na ng masaya at tunay na alaala. Nag-promise silang dalawa na panatilihin ang magandang memories. Nagpaalam na si Kuya Edo sa mga magulang ng dalaga na ibinalik na niya ang kanyang prinsesa. Gusto lang ni Kuya Edo na maging masaya ang kanyang prinsesa na si Veancy. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe. God bless everyone.